Naka-heightened alert na rin po ang Philippine National Police bilang bahagi ng seguridad ngayong long weekend. Para matiyak ang latag ng seguridad, iniinspeksyon ng mga opisyal ng PNP ang ilang terminal at sementeryo sa Metro Manila. Ang detalye sa live report ni Mar Gabriel. Mar. Ali, mula sa 18,000 dinagdagan pa ng PNP hanggang 32,000 pulis ang i-deploy nila sa iba't ibang mga matataong lugar dito sa buong bansa. Pero sa harap niyan, nilinaw ng PNP na wala silang natatanggap na anumang banta sa seguridad. Walang patid ang pagdagsa ng mga pasahero sa terminal ng bus na ito sa Cubao. Inaasahan na yan kasunod ng pagdideklara ng half-day ng pasok sa mga tanggapan ng gobyerno. Kapansin-pansin naman ang mahigpit na seguridad sa terminal sa pangunguna ng mga pulis. Okay naman. Opo. Doon naman sa place namin, hindi naman kami binaha. Safe. Diba? Hindi naman po. So far naman, maganda ang latag ng kapulisan natin ngayon at nasunod ang ating plano. So we have enough PNP personnel na nakalatag sa lahat ng mga terminals, sa mga kalumbarya at sa mga sementeryo po. At sa lahat ng mga main thoroughfares. Una nang ipinag-utos ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang pagpapaigting ng seguridad at pag-alalay sa publiko ngayong long weekend. Kasabay nito, inilagay na sa heightened alert status ang buong pwersa ng PNP. Umabot na sa 31,974 na mga pulis ang ipinakalat sa matataong lugar gaya ng transport terminal, sementeryo, mall at mga bakasyunan. And the regional directors po were given prerogative and discretion to increase their deployment depending on the prevailing security situation in their area. Ngayong hapon, inikutan ni NCRPO Director Major General Sidney Hernia ang ilang sementeryo sa Metro Manila. Nag-inspeksyon din siya sa ilang bus terminal sa Cubao at sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Nais niya raw masiguro na naaayon sa kanilang security plan ang deployment ng kanilang mga tauhan. Sa mga napuntahan ko na, naaayon naman sa aming security plan, deployment plan namin, yung aming mga naitalaga ng mga personnel sa iba't ibang areas. May monitoring tayo, online monitorings doon sa regional monitoring center natin. Nakikita natin yung deployment ng ating mga kapulisan. So ako ngayon bumababa, I just would like to see kung talagang nagmamatch yung ating nakikita sa ground doon sa ating online monitoring. Bukod sa matataong lugar, dinagdagan din ng PNP ang deployment sa mga residential area. Posible raw kasing samantalahin ang mga masasamang loobang panahon para makapagnakaw. Yung mga bahay na iniiwanan, binabantayan ng atin, katuwang ang mga barangay. Kasi katulad ng binabanggit natin, nagpapaalala tayo sa pamamagitan ng pagbabandilyo. Ilak maigi ang bahay bago iwanan at kung sakali ay tingnan, check natin baka yung mga appliance natin nakasaksak para iwas sunod din. Sa ngayon, wala naman daw natatanggap ang PNP na espesipikong banta sa seguridad kaugnay sa okasyon. Nananatili daw na generally peaceful ang sitwasyon sa buong bansa. Fix wala po tayo. General na po yung assessment natin. Yung threat is general. Sabi ko nga, pag mga ganitong mga sitwasyon, lagi po natin iisipin na may mga iba dyan na talagang may mga masasamang intensyon. Kaya naman nagde-deploy tayo ng mga personnel para naman ma-prevent kung Ali, hinikayat ng PNP ang publiko na maging mapagmatsyag sa paligid at huwag mag-atubili na i-report sa pulisya yung anumang mga kahina-hinalang aktibidad o tao sa kanilang paligid. Ali? Oo, Mar, alam mo, sa pag-ikot-ikot ko, talagang makikita mo talaga yung heightened police visibility kasi yung mga minsan na nakatolda sila tapos may ilaw pa, na alam mo na merong police kang malalapitan. Pero ang gusto kong pag-usapan ngayon, wag lang natin kalimutan na ipailala. I think mga buwan ng Agosto, yung inilunsad yung tinatawag nilang revitalized 911 hotline ng kapulisan natin, hindi ba, Mar? Kung saan nakipag-partner ang ating PNP sa PLDT at yung US-based na malaking kumpanya na Next. Paalala lang natin yung sa ating mga kababayan, lalo na meron silang matatawagan na revitalized 911 hotline para sa PNP, Mar.
Yes, Ali, sa oras ng emergency, lalo dito sa Metro Manila, ay pwede nang gamitin yung hotline 911 na yan. At agad na re-responde ang mga otoridad sa anumang mga sakuna o paghingi ng tulong sa pamamagitan ng nasabing hotline. No? Doon naman sa mga local government units, sa mga lugar, sa mga probinsya, ay may mga sariling hotline yan na ginagamit. At yan yung pinatitiyak ngayon ng kapulisan na maging mabilis yung pagresponde sa anumang paghingi ng tulong ng publiko. Bukod dyan, Ali, yung napansin mo, nabanggit mo kanina, may mga tent na inilagay dun sa mga matataong lugar. Yan yung mga tinatawag nila ngayong mga PADS o yung mga Police Assistance Desk na handang umalalay at sumaklolo sa publiko at sa paghingi ng tulong ng mga nangangailangan. Ali? Okay, oo. Maraming salamat, Mar Gabriel. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.